Ang lahat po'y magsitayo at sumabay sa pambungad na awit. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang misa pong ito ay misa natin para sa pagtatapos ng ating daily intensive prayer, kung saan tayo ay nagdarasal para sa kapayapaan ng mundo, para sa kabanalan ng mga kaparian, kasama na po ang intensyon ng pagtatapos ng pandemyang ito ng COVID-19. Sa misang ito, isinasama natin sa panalangin ang mga kaanib ng Barangay San Isidro na sa panahong ito ay nagsasagawa ng nobena bilang paghahanda ng kapiyastahan ng kanilang barangay. Pero sapagkat hindi sila magkaroon ng pagkakataon ng pagkakatipon-tipon, ang intensyon nila ay isinasama natin sa misang ito. Ipagdasal din natin ang mga intensyon ng mga iba pang naghandog ng pamisa, kasama na po ang panalangin ng mga parishioners, mga servers, mga volunteers, mga benefactors ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ipagdasal natin ang intensyon ng bawat isa sa inyong naririto, kasama na ng mga intensyon ng mga sumusubaybay sa ating Facebook Live. Lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit, ang mga naghihingalo, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ipagdasal natin ang kapwa Pilipino na ngayon ay naghahanap buhay sa ibang bansa. Ipagdasal din natin ang mga frontliners sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay ng aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan
na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama ni Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing din bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa ulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihahandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo, ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, sa gitna ng mga bansang sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka katawan ko, gumising ka kaluluwa. Gumising ka tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansang sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa ay kita'y pasasalamatan, poon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan, ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat, dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa sabihing Diyos ay dakila. Ang lahat po'y magsitayo. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo
ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumilit humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Kura Paroko at Rektor ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, si Father Oka Andal, kasama po si Father Gerard, si Father Dennis at si Father Eloy, kayo po ay muli naming tinatanggap sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Welcome po sa inyo, lalo tigit sa ating mga pilgrims at sa ating mga parishioners. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa ating pinakamamahal na patron, si Santo Padre Pio, sapagkat pagkatapos ng napakahabang panahon na tayo ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng mga pampublikong pagdiriwang, kasama po ang pagdiriwang ng banal na misa, ngayong araw na ito, sa unang pagkakataon muli, tayo po ay nakapagdiriwang publicly ng banal na misa. Kaya nais po namin kayong i-welcome sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at nais po naming magpasalamat sa inyo sapagkat patuloy po ang pagsubaybay ninyo at pagtulong sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Welcome po sa inyo at na-miss po namin kayo. Palakpakan po natin ang bawat isa. Amin din pong wini-welcome ang mga naglilingkod sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ganoon din ang mga volunteers sapagkat alam po namin na gustong-gusto nilang makabalik sa paglilingkod sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kasama po natin sa pagdiriwang ng banal na misang ito ang mga intensyon ng mga taga-barangay San Isidro na ngayon po ay nagsasagawa ng kanilang nobinaryo bilang paghahanda sa kapiestahan ng barangay San Isidro. Isama po natin ang kanilang mga kahilingan. Kalimitan po ang ating pagtuon sa pagninilay natin sa pananalangin ay nandoon sa positibong pagtugon ng Diyos sa ating kahilingan. Ano pong ibig sabihin noon? Kapag tayo ay nagdarasal, ang ating tuon ay nakalagay kung ang Diyos baga ay positibong tutugon sa ating panalangin. That is our normal attitude. Will God positively respond to my prayer? Kaya po kapag ang Diyos ay hindi tumugon sa ating panalangin in a positive way, tayo po ay naghihinanakit at maaari pong tayo ay magalit sa Diyos. Halimbawa po, higit 1 taon na tayong nagdarasal para matapos ang pandemya ng COVID-19. Pero ano ito? Parang lalo pang gumagrabe ang ating sitwasyon. At siguro po mayroon kayong karanasan na kayo ay humingi sa Diyos, kayo ay nagdasal sa Diyos, kayo ay namanata mismo kay Santo Padre Pio. Pero ang inyong kahilingan ay hindi ibinigay ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung sinabi ni Jesus sa mabuting balita, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan
ay ipagkakaloob sa inyo. At sa isang bahagi pa nga ng mabuting balita, ang sabi ng Panginoon, anumang hilingin ninyo, ipagkakaloob sa inyo, siksik, liglig, at umaapaw pa. Tayo pong lahat may karanasan na wari bagang hindi tinugon ng Diyos ang ating panalangin. At pwede nating sabihin, nasaan ang pangako ng Diyos na anuman ang hilingin natin, Kanyang ipagkakaloob, siksik, liglig, at umaapaw pa. Nasaan ang pangako ng Diyos? Paano natin uunawain itong sinabing ito ni Jesus sa mabuting balita ngayon? My dear brothers and sisters, we have to understand the conditions of Jesus. Si Jesus mismo ang naglahad ng kondisyon. May kondisyon ang Diyos. Kung gusto mong ibigay ng Diyos lahat ng iyong hinihiling, kung gusto mong ibigay ng Diyos ang iyong ipinagdarasal ng siksik, liglig at umaapaw pa, may kondisyon ang Diyos. At sa mabuting balita natin ngayon, ipinaparamdam ni Jesus ang mga kondisyong ito. Kaya kung pakiramdam po natin ay may hinihiling tayong hindi ibinibigay ng Diyos, ating susuriin ang ating kalooban, nasa atin ba ang mga kondisyong hinihingi ng Diyos para ipagkaloob niya ang ating kahilingan? Ano po yung unang kondisyon ni Jesus na makikita natin sa mabuting balita ngayon? Kung inyo pong mapapansin, bago sabihin ni Jesus na hilingin ninyo at ipagkakaloob ng Ama, may isang hinihiling si Jesus. Ano ito? Ito po yung napakinggan natin ngayong linggong ito, pati nung nakaraang mga araw sa pagninilay natin. The invitation of Jesus, remain in me, and I will remain in you. Manatili tayo kay Jesus, at si Jesus ay mananatili sa atin. My dear brothers and sisters, that is a condition of Jesus. I will give you anything you ask from me. I will give you anything you ask from my Father if you will remain in me and I will remain in you. Yung atin bang ipinagdarasal, yung atin bang hinihingi, ito ba ay bunga ng pananatili ng Diyos sa atin? Every time we pray, we have to ask ourselves, is my prayer a fruit of God remaining in me? Ang panalangin ko baga ay bunga ng pananatili ng Diyos. Ngayon nakikita natin kung bakit hindi ibinibigay ng Diyos ang lahat. Sapagkat may mga bagay na pwede tayong hilingin na sa halip na magpanatili sa Diyos, ay maaari pa ngang magpawala ng pananatili ng Diyos sa atin. Baka tayo po ay hingi ng pera sa Diyos. Panginoon, bigyan po ninyo ako ng sangkatutak na pera. Pero alam ng Diyos, pag dumami ang pera mo, baka mapalayo ka sa Kanya. Your poverty and your difficulties could be your strong link to God. Yung pagdurusa mo at paghihirap ay maaaring tanikala na nagdudugtong sa iyo sa Diyos. Hindi maputol-putol.
ni hindi ka nga makalayo sa Diyos, ni hindi mo nga maiwan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagdurusa ka, sapagkat nahihirapan ka, sapagkat ikay pagod na pagod, at alam mong wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. Salamat sa karukhaan, salamat sa kahirapan, salamat sa krus, salamat sa karamdaman. Ngayon, ako'y nasa Diyos pa din. Sapagkat kita po natin, maraming mga tao ang naliligaw dahil sila'y tumalikod sa Diyos at lubhang nahalina sa biyaya ng Diyos. If we want to receive everything we are asking from the Father, make sure that our prayers are fruits of God remaining in us. Pwedeng yung dasal natin ay bunga hindi ng pananatili ng Diyos. Pwedeng yung dasal natin ay bunga ng pananatili ng galit natin sa kapwa. Sana po yung may utang sa akin malasin. Sana po yung gumagawa sa akin ng masama ay malasin sa buhay. Ay hindi ka tutugunin ng Panginoon. Sapagkat ang hinihiling mo ay panalangin, ang nananatili ay galit. Pwede tayong nagdarasal, pero ang pagdarasal natin pananatili hindi ng Diyos, kundi ng inggit. We are praying out of jealousy. Panginoon, bakit po yung kapitbahay ko ay maganda ang buhay, ay pagkasama naman ng ugali, no? Ay ako, malimit akong sumimba, bakit hindi ako ang iyong biyayaan? God will not be pleased with your prayer because your prayer is out of jealousy. Make sure that your prayers are fruits of God remaining in you. Ano pa yung indikasyong hinihingi ng Diyos? Pangalawa, bago sabihin ni Jesus yung humiling kayo't ipagkakaloob, ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Wari bagang sinasabi ni Jesus sa atin, gusto mong ibigay ko ang hinihiling mo? Pero iyo mo nang tingnan, ang hinihiling mo baga ay bunga ng tunay na pag-ibig. Are you praying not only out of God remaining in you, but are you praying out of love? Not out of competition, not out of jealousy, not out of pride, but out of love. Out of love. Ang hinihiling mo baga ay paghiling na ang ugat ay pag-ibig. Yung iyong hinihiling para sa iyong anak, yun bang panalangin yun ay sapagkat dahil mahal na mahal mo ang iyong anak? Sapagkat pwede hong mangyari na may magulang na magdarasal, Panginoon, sana po maging matagumpay ang aking anak. Bakit? Ay para po dumami ang aking pera at mabili ko na lahat ng gusto ko. Panginoon, sana po ay makapag-ibang bansa na ako. Bakit? Para po dumami ang aking kayamanan. Ang panalangin mo baga ay bunga ng tunay na pag-ibig.
sapagkat inyong tatandaan, kung ang Diyos ay may pamantayan ng pagkakaloob ng biyayang hinihiling natin, if God has a standard for what He will give to us, kung ang Diyos ay may pamantayan ng ibibigay sa atin, ang pamantayan po ng Diyos ay pag-ibig sa atin. Kung ang Diyos po ay may ibibigay sa atin, yun po ay sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kung ang Diyos ay may hindi ibibigay sa atin, ang dahilan din po noon ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanda po ba ninyo yung sinabi sa banal na kasulatan, kung ang anak ninyo'y humihingi ng itlog, bibigyan ba ninyo ng alakdan? Tanda po ba ninyo yon? Ano yung huling tanong ni Jesus? Kung kayong masasama ay marunong gumawa ng mabuti, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? That's very beautiful. Kung kayong masasama ay marunong gumawa ng mabubuti, papaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibig sabihin, lahat ng pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, lahat ng ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Father, kahit po ang pandemyang ito, yes. Pwede po ba ninyong ipaliwanag? Hindi ko rin kayang ipaliwanag sa ngayon. I could not explain yet to you why we are suffering because of this pandemic. Ano pong pinanghahawakan kong karanasan? Yung karanasan ko po sa aking ama. Ano pong karanasan ko sa aking ama? At siguro po lahat kayo may karanasan sa inyong ama. Noong tayo ay gumawa ng masama, anong ginawa ng ama sa atin? Pinapalo tayo. Wala pong batang habang pinapalo ay sinasabi sa ama, salamat ama sa pagpalo mo sa akin. Hindi po. Galit na galit tayo sa ating ama pag tayo'y pinapalo. Muhing-muhi tayo sa amang pinapalo tayo. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y pinalo ng aking ama sa tuwing may mali akong ginagawa. Kahit papaano, no? Kahit papaano, may nahubog na kabutihan sa akin. Kung yung aking ama ay may ganoong kalooban, paano pa kaya ang ating ama sa kalangitan? Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Maniwala tayo sa Kanyang habag at sa Kanyang awa. Para sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busro. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Dapat makihati sa aming pagkatao.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Pinisim mong lubusan na nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay na sa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubos sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagtantaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa man nasa kani-kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa parang sakramental, ating pong dadasalin ang panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan,
sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Pakihawakan po lahat ng mga religious articles na gusto nyong pabindisyonan. Kasama na po yung iba pang mga kagamitan, katulad ng inyong mga bags, mga gagamitin sa examinations. Kasama na po ang pictures ng mga mahal nyo sa buhay na may karamdaman o naghihingalo na itinataas ninyo sa Diyos sa mga sandaling ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. ang schedule po ng ating mga misa ay naka-flash po dito sa ating screen. Ito po ay schedule ng misa natin hanggang katapusan, sapagkat hindi ho natin alam kung ano mangyayari sa June, no? Kaya ang schedule pong ito ay hanggang katapusan lamang. Bukas po ay araw ng Sabado at tayo po ay mayroong kasabihan sa pambansang dambana. Every Saturday is Healing Day with Santo Padre Pio. Kaya bukas po, 9 o'clock a.m., mayroon po tayong healing mass. Ito po ay susundan ng healing liturgy. Sana po kayo ay makadalo, sapagkat sa mahabang panahon, hindi natin naisagawa ang ating healing mass at healing liturgy physically. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.